nadulas si Mamshi Liza and nabuking. Sa anong bagay? I think nabuking siya sa kanyang pagiging intrimitida, mga kababayan. Nakikialam sa pamumuno ng Pilipinas. Okay? So binalita kanina ng Philippine Star itong pabebe moment and parang kumbaga nire-reveal ni Mamshi, ay! May nakita akong kakaiba, hindi kaya-aya, malaswa. Kayo na magsabi. Parang nagpatikim daw si Mamshi ng kanilang married life situation, whatever, no? Parang ganon. Nagbigay daw siya ng glimpse, something like that. So, kinis-kinis ng mukha ni Mamshi. Mamshi, huwag kang mambudol. Nakita ko yung picture mo sa upload ni... Hanapin ko nga. Nakulubot ka namang talaga. Nasa thumbnail. I-zoom na natin yung thumbnail. Kasi sa post po, nakasama si Erwin Tulfo. Si Sylvester, di ba? Erich Sylvester, no? Ay, kulubot ka naman, Mamshi. Kaya lang ang pinopost mo sa Facebook mo, kinis na kinis ka eh. Kulubot ka, mapanlin lang ka eh. Mas kapanipaniwala kasi mangga kesa sa'yo kahit na antay-mangga naman ako. Sabi mo, puro retoke. Ikaw tong magaling mag-retoke ng picture mo. Tuwing nag-upload ka, kinis-kinis mo, piling kang bagets. Anyway. Nag-post pala si Mamshi. Alam mo, Mamshi, yung pagiging very New York mo or yung pataglish-taglish mo, nakakaalibad-bad. Dinaig mo pa yung kaartehan ni Chris Aquino. Not so bagay. Super not bagay. So, I don't know kung sinasadya lang talaga sa picture na nakaumbok ang putotoy ni Dayonyor. Diba? Once you see it, you cannot unsee it. Tama ti Marinel? Once you see it, you cannot unsee it. No? Kailangan mo nang kailangan mo nang magpatak ng holy water sa mata mo. So, naka-emphasize talaga yung umbok ni Dayonyor na para bang pinagmamalaki niya siya kay Dakulaon. But anyway, hindi yun yung post ni Mamshi. Note to self. So, parang reminder ba ganyan sa sarili niya. Never make paalam to your commander-in-chief. What the heck? Never make paalam to your commander-in-chief pertaining kay Ngiwi. Huwag daw magpaalam kay Ngiwi. Because he will make pakialam your outfit. Arte na puki ng ina! So unbecoming of a first lady. At parang hindi ka dito butod sa picture mo, Mamshi, ha? Pinagluloko mo kami, ha? Talagang hindi malaki ang tiyan mo dito at kinis na kinis ang mukha mo dito ba? Parang so may pakilig moment sila mga ating kasi inaayos ni Ngiwi yung kurbata ni Mamshi, no? Wag daw magpaalam sa commander-in-chief dahil papakialman daw ang outfit niya. Anong pagpapabebe yan? Anong kaartehan yan? So, may lakad ka. Kasi di ba Vice Admiral itong si Mamshi? May katungkulan sa Coast Guard. Di ba sa Coast Guard yun siya? Vice Admiral ng Coast Guard. So, hindi kaya itong mga conflict sa West Philippine Sea or South China Sea, itong pakipaggirian ng Coast Guards natin ay utos ni Mamshi. Sa tingin ko mga kababayan, hindi kaya mag-orchestrate ni Ngiwi or mag-plan na makipaggirian sa presidente ng China or sa bansang China. Ay ugag ka. Bansang Hapon nga na napakayaman. 'Di ba? Napaka-powerful na bansa. Known for being rich, being beautiful, being developed, being advanced. Tumitiklop sa China. Yes! China is a sleeping giant and it's awake. Already awakened. Tumitiklop ang Japan. Sa bagay, maliit kasi ang Japan, no? Kumpara sa China, pagkalaki-laki naman talaga ng China. Plus, strong yung economy ng China ngayon, di ba? Parang nakikipagpaligsahan nga sa US. Pero tumitiklop ang Japan. Kasi ikaw, Ngiwi, gusto mong pumalag sa China, dyan sa South China Sea?
Di ba gustong-gusto niyang makipaggiyera? Sa tingin ko si Ma'am Shi yan. Kasi si Yue, there was sa South Korea ba yon? Parang APEC Summit, right? APEC Summit ba yon? Oh. Ay, binrake niya yung protocol. Walang pwedeng lumapit kay Xi Jinping. Abay, si Yue ay nagmadaling lumapit at nakipag-shake hands. Nag-fanboying si Yue. Para siyang fan na kilig na gustong-gustong ma-meet in person at gusto niyang ipakilala ang sarili niya kay Xi Jinping. Hindi kaya itong, booking ka Ma'am Shi. Di ba Vice Admiral ka ng Coast Guard? Tapos huwag magpapaalam sa husband mo kasi kung magpapaalam ka, papakialman yung outfit mo. Anong kaartehan yan? Aayusin lang ang kurbata mo. Para rin yun sa'yo. So kung may lakad ka, at may lakad nga siya kanina, di ba may picture nga sila ni Erich Sylvester, di ba? Or si Erwin Tulfo. So may lakad siya para i-meet nga yung, siguro may mga award thingy, nabigyan din ng rangko si Erich. Alam niyo itong mga pagbibigay-bigay ng rangko, parang foreshadowing itong mga ating di ba? Parang binibigyan na sila ng katungkulan dahil parang gusto na makipagyera, Right? Tama? Parang ginagawa na nilang visible sa mga tao na naka-uniforme na sila ay part ng Philippine Army or ng, 'di ba, ng men in uniform. And dahil nakikita na ng mga Pilipino na nagbibihis na sila ng pang-uniforme ng mga may ranggo, yung kumbaga parang may psychological, may subconscious effect yun sa mga makakakita sa balita, lalo sa mga bata, no? Na, ay, parang gusto ko rin maging, makasuot ng ganyang uniforme. Ay, makikipagyera ba tayo sa China? Tamang-tama, makakapagsuot na rin ako ng, magpapa-enlist ako. Magpapalista ako gusto kong maging reservist. Gusto kong humawak ng armas. Gusto kong ipagtanggol ang bayan. Gusto kong makasuot ng uniforme, no? Gusto kong maging, makabayan. Gusto kong maging, di ba may ganun? Right? May subconscious, may mind conditioning na nangyayari, no? Kung may lakad ka, magpapaalam ka, asawa mo yan. Pero sabi niya, ayoko magpaalam kasi pakikalman niya yung outfit ko. Okay na kayo ng pa-baby. Never make paalam to your commander-in-chief. So, ibig sabihin, nakikialam ka? Nakikialam ka sa pagpapatakbo ng Pilipinas? At huwag magpapaalam? Actually, magpaalam ka at hindi, pababayaan ka, kaya nga inaayos ang uniforme mo Right, tama mga ate? Kasi tuwan-tuwa si Ngiwi, okay, may lakad ka, sige, lumakad ka doon at ako'y magpupulbor something. Kain ako ng pulbor ng Goldilocks o order ako sa Goldilocks. Lakad, magtrabaho ka. Total, bida-bida ka di ikaw ang abogada, ikaw may pinag-aralan, di ikaw magtrabaho, ako undergraduate ako, di lang ako sa loob ng palasyo ng mga ahas at ako'y magpupulboron. Lakad, trabaho ka. Gusto mo yan Sige, matakbo. Parang ganun siguro, no? First Lady Liza gave netizens a glimpse, yun nga, tamang sinabi ko, of her marriage with, so, nakakakilig ang inyong married life. Inspiring. Na nagmamahalan kayo ng bonggang-bongga na mainit pa rin hindi kayo nakakadagdag ng init ng kanilang paglabing-labing yung voice recording at saka yung na-receive ni Dean Chase na audio. At saka na-receive ni Doc Lorraine na videos. Ay kung exciting nga naman ang iyong married life, talaga namang, 'di ba? Kikiligin talaga ang sumbong. Nakakakilig talaga 'yun. Kasi marami kayong experiment. Sabi niya ni Miss Cathy B, di ba, may mga swing party raw yung mga yan. Nag-exchange partner. Hindi talaga nga namang exciting. No? Buhay na buhay at nag-aalab. Di ba? Nagta-try kayo ng mga kakaibang bagay na parang extramarital yun mga ating. Tama. Extramarital affair thingy, whatever. Right? Parang dapat kayo yun to become one nga, di ba? Or two becomes one. Pinagsama kayo ng tadhana, di ba? Nagpakasal sa London, sa UK yata kinasal itong mga to
Naggaganon-ganon pa nga yung mata ni Ma'am Shi doon sa ano, kilig-kilig pa nga siya nung kinasal sila sa London ba yun, sa UK? Oh, tapos kung ano-ano ginagawa, well, masisisi ba natin, baka nakakaumay na ang bibingka, at hindi naman birit ang sandata, pero sa picture ay parang ibinirit. What the heck? Oh. Netizens of their marriage with President Kinemi Latik in a photo she shared on Saturday. Note to self, never make paalam, yada, 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 yada. Oh. May mga netizen na nakakaalam, mga ating. Sabi daw dito ng man's voice, I think I can take this. I think it's too big. Ay, yung nakakaalam na ating. Woman's voice, honey, do it for me. You love this, right? Oh, gawin mo ito sa akin. Gusto mo to, diba? Oh, gawin mo para to sa akin kasi nasisiyahan ako na tinutusok-tusok ka. Gustong-gusto ko yung nagiging bulwagang pambalitaan yung sumbong mo. Huh? I think we don't have pakialam to you, Madam Tapilok. Tinawag si Madam Kineme na Tapilok. Natapilok to sa Ilocos, di ba? Rampang-rampa biglang toink yung road project may crack. I mean, hindi tinapos, di ba? Napanood yung video. Tapilok si Ma'am Shi. Rampang-rampa. Tapos dun sa lugar nila sa Ilocos, hindi tinapos yung kalsada. So, biro mo yun, milyon-milyon ang budget, tapos yung kalsada may crack. Buti sana kung crack, no? Parang mataas, tapos papababang ganun kasi hindi tinapos. O, di natapilok siya. You're very New York, Madam Highness. Sabi ng netizen. Sabi ng isa pa, ang dami kong tawa, mga bilyong maleta ang tawa niya. O, ang dami naman. Sari-sari ang ginagawa para makalimutan na under sa pamumuno ng kanyang asawa ay bilyon-bilyon at male-maleta ang nananakaw. Akala siguro nila kikiligin pa ang mga Pilipino. You think kikiligin pa tayo, mga ating? Si Jose Marichan nga hindi na masyadong nagagawang meme na yun eh. Di ba dati kapag ka-holiday seasons, pagka Burr month na, puro patawa about Jose Marichan. Ay, Burr month na. Yan na naman yung kanta ni Jose Marichan. Ayan, sikat na naman. Mga ating hindi naaaliw ngayon kay Jose Marichan ng mga Pilipino. Hindi natatawa sa mga meme. Nalaos bigla si Jose Marichan. Bakit? Natabunan si Jose Marichan ng kahihiyan ng flood control scandal. And now, teka muna. Itong pagpo-post ni Liza na siya ay hindi nagpapaalam at nakikialam ka talaga sa pagpapatakbo ng Pilipinas, lalo pa ngayon naka-uniforme ka. Ikaw ba ang presidente ng Pilipinas? Binoto ka ba ng mga Pilipino? Okay. If I have some lakad, if I am to meet some people, I will not make paalam to the commander-in-chief kasi papakialaman niya yung damit ko eh. Babe. Hindi kaya itong post niya ay para ipakita na nagmamahalan kami ng asawa ko. Loyal kami sa isa't isa, hindi totoo yung audio and video recordings na yan. Kumbaga parang umbok pa lang ni Junior, siyapat na. Ganun ba yun? Hindi na sila maghahanap pa ng itim, ng negro, people of color, Latino, negro, whoever na may sandatang bonggang-bongga. Right? Black. Sandata pa lang ni Yui, siyapat na, hindi na kami maghahanap pa ng ibang kargada. Ganun ba yung ibig niyang sabihin, mga ating? Pa-comment niya sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.